Alam niyo ba ang pagtanggap ng himala mula sa Panginoon o ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay hindi sa tagal natin bilang isang Kristiyano? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Our Bible reading is in Matthew chapter 9, verse 23. When Jesus entered the ruler's house and saw the flute players and noisy crowd, he said, "Go away, the girl is not dead, but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in, took the girl by the hand, and she got up. News of this spread throughout all that region. Praise be to God. Doon sa binasa nating scripture, meron tatlong karakter doon na makikita tayo. Number one, yung ruler o yung tatay ng batang namatay. Pangalawa, yung mga disciples. At pangatlo ay yung mga flute players. Okay? So, unahin muna natin itong flute players. Nung namatay yung bata is, sa kanila kasi merong tradition po na kinakailangan daw is para makita na yung merong tunay na pag-mourn dun sa namatay is kinakailangan ay merong umiiyak at merong tumutugtog. So, sa kanilang tradition is kahit daw ang pinakamahirap na tao sa Israel, kung merong namatay, at least merong silang hinahire na dalawang flutes, yung tumutugtog, at isang wailing woman o yung tinatawag natin na professional mourner. Okay? So, siyempre ruler to, mayaman to. Maraming siguro siyang hinire. Okay? Kunin muna natin ang senaryo na dumating si Jesus. Itong mga tao na to, ang sabi ni Jesus, ang bata natutulog, hindi siya patay. Bigla sila nagtawanan. Hindi natin alam, probably unang-una is dahil sa matagal na silang gumagawa ng gano'n at walang pinuntahan sila na lugar na nabuhay ang patay. Pangalawa is probably yung bata ay matagal nang patay at kinakailangan nakikita na nila na talagang patay yung bata. Pero wala silang pananampalataya kay Jesus. Okay? Maraming mga tao naririnig ang balita kay Jesus, pero wala silang pananampalataya. They don't believe in miracle. They don't believe kung ano ang magagawa ni Jesus sa kanilang buhay. Kaya si Jesus hindi gumagawa kasi hindi sila naniniwala na mayroong magagawa si Jesus sa kanila. Okay? Pangalawa is this, yung mga disciple. Ang sabi ng Bible is this, doon sa binasa natin, doon sa continuation ng ating story sa verse 19, Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Yung mga disciples kasama ni Jesus. How long they have been with Jesus? In fact, noong nagkaroon ng storm doon sa dagat, 'di ba? Sabi ni Jesus, "How long shall I be with you?" 'Di ba? How long shall I be with you? Matagal na nakasama nila si Jesus, pero ang mga disipulo ay nakakita sila ng miracle, pero pinagdududahan pa rin nila si Jesus kung ano ang magagawa ni Jesus pa sa mga ibang sitwasyon. Diba? Tayo, maraming mga Kristiyanong ganyan, na matagal nang naniwala kay Jesus at naniniwala si Jesus ay tagapagpagaling, si Jesus ay gumagawa ng himala, pero sa personal na buhay, wala silang karanasan. Bakit? Kasi mayroong problema. Okay? At makikita natin yung problema na yan doon sa pinakita ng ruler. Okay? Ano ang pinakita ng ruler? Bakit yung ruler ay nakakuha ng miracle kay Jesus? At bakit na-convince niya si Jesus na sumama at ilihan ang kanyang anak? One is this. Nakita niya na wala ng solusyon
except si Jesus lang. So, nasaan si Jesus? Hindi niya alam kung nasaan. Ang ginawa niya, nag-travel siya, hinanap niya kung nasaan si Jesus. Meron siyang time na in-spend para hanapin si Jesus. Number 2, gumastos din siya sa pagta-travel sa paghanap kay Jesus. Number 3, nung nakita niya na si Jesus, he bowed down to Jesus and begged to Jesus na kung pwede sumama sa kanya. Now, Jesus honored his faith, di ba? And because of that, he received the miracle. Ano ang point natin? Ang point natin is this: hindi sa tagal ito, mga kapatid, na bilang isang mananampalataya, kung hindi ang hinahanap ng Diyos is meron ba tayong willingness and desire na lagi nating hanapin si Jesus. Asaan ba si Jesus? Diba, naniniwala tayo na dyan si Jesus, pero nasaan siya? Hindi natin na-experience ang kanyang presensya. Okay? Yan ang challenge sa atin. Number 2, all out ba talaga tayo kay Jesus sa paghahanap? Kasi maaari siguro 1 or 2 days bago niya nakita yung lugar na kung saan nandun si Jesus. Pero yung ruler, hindi siya nag-give up until such time he found Jesus. Tayo mga mananampalataya, ilang taon na tayong Kristiyano, tayo ba ay continually seeking God and continually seeking miracle from Him? So, kamusta na ba ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Ang presensya ba ng Diyos ay naandun lang sa isipan natin? Or do we really, even our bodies, experience the strong presence of Jesus in our life? If we will only seek Him with all our heart and seek His presence, ang sabi ng Bible, then we can ask anything. Ang sabi niya, come to the throne of grace. And yun, doon natin makikita si Jesus. So, ang challenge sa atin is this: let's continue to seek Jesus no matter how long it will take and how hard it will take and how much it will take. Pero kapag nakita natin siya, sulit naman ang ating ini-spend para sa Kanya. Nawa ay may natutunan kayo sa araw nito at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you.